Hindi ko na talaga kailangan sasabihin. Nakikita niyo na talaga. Grabe talaga ang rasisyon sa New Zealand. Kaya yung mahuli nito wala ng kape, wala ng asukal. Sas. Natin ang topic konti. Yan no. Hirap na talaga. Kaya hindi na to ano. Kailangan na uuwi ako ng Pilipinas. Hati na lang kami itong sa bata. Hatiin ko na lang to. Mga muna tayo, mga followers natin, mga subscriber natin, kasi tuwing umaga gigising tayo kaya para magpunta doon sa trabaho, pero alam niyo sa totoo lang di ano kasi recession dito sa New Zealand, tapos dito lang dati kasi na maano yung mga trabaho madami ngayon, kaya ang mula sa umaga ang ininom mo, kung hindi yung is-26 na gatas ng baka, yung fresh milk na galing sa baka. Tapos, pagka-almusal, kakainin mo, baka. Pagkatanghali, bulalo na baka. Pagkahapunan, baka pa rin, pero magkaiba yung recipe. Basta titingnan ko yung tae ko. Para ng balbacoa. Kaya, nagkape na lang ako rito, tapos pagbukas ko kasi yung parang ano, yung Pinoy community, nakabasa ako ng ano, totoo naman yung sa post ng admin sa Pinoy community dito sa New Zealand na recession dito, nagbigay nga siya ng ano, mga ilang step procedure kumbaga ng pagtitipid para ano, nabasa ko lang dito, hindi naman gawa ko na dito bawasan daw yung mga bayad doon sa ano, mga kain sa labas, at saka yung mga bayad doon sa gym, maglakad-lakad daw ng sarili para makatipid sa bayad. Tapos magano, hindi hiligin mamili ng hindi kailangan, ganun. Tapos yung mga gamit na nakatambak doon sa ano, ipambinta para ma-convert sa pira. Tapos ang number one, talaga yung mga umaasa sa Pilipinas na tulad yung mga unang ano, unang panahon, mga naunang ano na nasanay sila doon sa ganun ang padala, ngayon ako nang magsasabi, i-share nyo na lang doon sa mga ano na dapat ninyong mga pinapadalhan ninyo na hindi maniniwala. Recession dito ngayon sa New Zealand kasi hindi natin maintindihan. Sabi nila bagong government daw, tapos yung pamalakad, yun yung ano ng iba. Pero ganun talagang buhay, ikot-ikot lang. Gaya wag na tayo magdagdag ng problema, kundi yung problemang dumarating, solusyon na tayo. Ayan, tawa-tawa na lang tayo. Ang isang mabigat lang kasi dito, yung mga pang-upa ng bahay, yung mga pagkain kasi dito sa New Zealand, masurvive naman natin, tulad yung ano, kasi maraming baka dito, kaya sabi ko nga sa inyo, mula ba ng umaga, ang kabi mo, sa baka na yung gatas mula sa bata ko is 26 sa gatas, hanggang pagkapi namin, lagyan mo ng ano, fresh milk, sa baka pa rin. Pag magluto na yung asawa ko, ang ulam namin baka, titingnan ko yung tayo ko. So, akala mo balbacoa. Kaya grabe ang kape muna. Kaya yun ang isang problema ngayon dito. Kaya ako nang magsabi yung sa Pilipinas na wag muna mag-asa ng maraming pera padala,
kasi recession dito, di ba? Kapag nahiya sila magsabi, kaya ako nga dito. Ako rito nahirapan rin ako. Puro na lang baka yung ulam ko. Pero mali yung sinasabi ni admin yung sa Pinoy community. Kasi ang sinasabi ni admin, bawasan yung mga pagkain. Dapat ang sinabi doon, bawasan yung mga lalaki ng mga babae raw. At saka yung mahilig magpunta doon sa babayan. Doon sa palaging pinupuntahan para hindi mabawasan yung ano. Nagbibiro lang ako kasi ganun talaga libangin mo na lang yung problema kasi bibiroin ko na lang kayo. Alam nyo mga bro, ano lang muna tayo, comedy lang. Sa kaseryoso ng vlog ko ng mga nakaraan, mayroon man talagang tarantado magko-comment na hindi ko magustuhan. Yung comment niya, kahit ako natatawa ako nagbasa, comment niya, ganun ang comment niya ako. Bay, ano bang advice mo doon sa mga yung mag-asawa na yung babae matanda na, tapos yung lalaki naghanap ng anak. So, hindi sila pwede magkahiwalay kasi magkaroon na ng away. Tapos may pinagsamahan na sila. Ang problema, yung anak lang kasi ang wala. Kaya sabi ko, putragis na tanong na to. Parang hindi ko sasagutin kasi ayaw ko sasagutin kasi napakalayo naman doon sa topic ko. Sabi ko, di naman ako midwife. Pero walang problema. Sasagutin natin yan. Yung sa makaya lang. Pero yung hindi ko na makaya, yung bitter na dito na mag-comment, ibigay ko na yung contact sa iyo diretso. Ikaw na magdetalye. Ngayon, ang pinakamadali yan, kapag yung babae, ikaw lalaki, maghanap ka pa ng anak, nagkasama na kayo, may edad na siya, hindi siya makapagbigay ng anak, ang gagawin mo, kasi kailangan mo ng anak, ayaw mo na maghiwalay kayo kasi maawa ka rin sa kanya. Ang problema lang kasi, anak lang ang kulang. Kasi intindihin na natin yung kayo dalawa, mismo habang nagsama kayo, okay pa, yung mga malusog pa yung katawan ninyo. Ang problema, yung pagtanda ninyo, wala kayong anak. Ngayon, ang gagawin mo, kung ikaw lalaki, kasi kung magpaalam ka, masakit man yung sa kanya na magpaalam ka, ang gagawin mo, huwag ka na magpaalam, magawa ka na ng anak doon sa iba. Tapos, dalhin mo na lang yung anak sa bahay niyo kung malaki na. Hindi na, mababago lang yung isip niya. Kasi magiging mapamahal na yan. Sabihin na niya doon sa bata, kapag ano na, mabuti ginawa ni papa mo yun kung hindi sana ginawa. Kasi mahirap man yun talaga lampasan. Kasi hindi man niya talaga payagan. Kaya yun yung bali, yun yung pinaka-advise ko na. Tama rin kasi yun. Yun yung pinaka-advise para magkaroon ka ng anak. So kung magkaroon ka ng anak, ang kasalanan mo yan, isa lang. Yung unang araw lang na pagdala mo, pag pangalawang araw at saka pangatlo, yung anak mo at saka yung asawa mo na parang nanay, mama na niya, magkaibigan na yan. So wala nang gulo yan. Pero kung umpisahan mo magpaalam, ang problema mo nag-umpisa doon sa pagpaalam, wala ka pang anak. Di ba? Yun yung Kaya ito yung asawa ko, marami. Mabuti marami kaming anak. Kaya, muna sa mga followers natin. Hi! Mga followers, Hi to my vlog. Jesus. Wala ko like. George muna! Alam mo, itong kinapi natin tuwing umaga sa baka ito. Tapos nagluto ka ngayon ng baka. Almusal baka, tanghalian baka yung ulam, hapunan baka. Kasi lumusad bakak. Yung tayo mo parang idibuluil. Magdawin muna tayo. Kasi bakak. Sige, shout out sa mga followers natin dyan saan man doon sa saan man kayo naroroon, mapa New Zealand man o mapa ibang bansa sa Pilipinas, shout out na lang sa inyo at saka kumusta. Ngayon,
Pakishare na lang ninyo ito doon sa mga kasamahan nyo para mabawasan ang problema kaunti. At saka, yung dito sa New Zealand, ishare nyo na lang doon sa pinapadala nyo ng pera para hindi na masyado hingi ng pera. At least naintindihan na. Kasi minsan, kung galing sa inyo hindi maniniwala, maganda minsan yung galing sa ibang tao para sa ibang tao nga to eh. Nagsasabi kaya, sige. Lalo na si Bay walang pera. Pag-share na lang ninyo.